Lumabas po akong TV. Char! Surprise! Char! 안녕하세요. 저입니다. Marami po kasi nag-comment kung mag-share daw po ako ng experience ko about sa TV guesting ko in TVJ or EAT. Which I guess, sige na. Pogi, sige na. Char. So, since maraming nagtatanong, kwento ko na rin po sa inyo kung like, paano yung nangyari, ano yung mga ganaps doon, at ano yung parang nag-experience ko doon. Parang story time, ganon. So, context, lumabas po kasi ako sa EAT ng TVJ, dun sa segment na babalaw kayong ganon. Yes. Paano ba yung nangyari? Hindi ko na maalala yung mga exact na nangyari at yung exact na mga sinabi. Pero basically, mga 3rd week, 4th week ko na sa Pilipinas, biglang chinat ako or like diniem ako ni Sandra Onni. She was also one of the choices in the segment. Ligyan niya ako ng DM na parang, 안녕하세요 주원님, 혹시 이번 날에 촬영 있는데 시간이 되세요? So akala ko baka kailangan nila ng extra translator, and since like nagkataon na marunong ako mag-Korean at mag-Tagalog at kaya ko naman mag-translate, baka kailangan lang nila ng extra manpower. Akala ko talaga naghahanap siya ng translator. So nag-reply ako sa kanya, 혹시 통역하는 일인가요? Tapos parang sabi niya ata sa akin, hindi, girl, hindi. Ikaw po yung i-film. Tapos sabi ko, ha? 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 Mas nakakatawang isipin kasi never pa kami nagkita ni Sandra Onni ever. Like, ever. Never kami nakapag-formally introduce ng isa't isa. Kasi never ko siyang nakita. Back to the flow of the story. Nung sinabi niya palang, tayo yung i-film, tayo yung i-broadcast. Sabi ko talaga sa sarili ko, anong pinagsasabi nitong taong to? E di yun, ang una kong ginawa is, sinabi ko agad sa parents ko na parang may anan Onni, like kakilala kong Onni, sinabihan ko ng ganito, mag-film daw on TV, ganyan. Ilalabas daw sa TV. Sabi nila, go lang. Alam mo yung very nonchalant sila na parang, the TV 나오라는데? My dad was like, ka! Hepa! Parang wala lang. I mean, sobrang, ewan ko, yun kasi yung panahon na nagsisimula pa lang akong lumabas ulit sa shell ko. Kasi diba yun yung panahon na sobrang nag-crawl ako inside na hindi ako lumalabas ng bahay, hindi na ako nagpapakita sa mga tao, wala akong ginagawa, ganyan. Tapos yun yung time na konting-konting lumalabas na ako dun sa shell ko. Konting-konting nag-i-interact na ako sa mga tao, ganyan. At nag-build ng confidence na may gawin. Tapos, narinig ata ni Lord yon. Narinig ni Lord na yung decision kong yon. Agad-agad, no? Sabi ni Lord sa akin, ikaw, nag-decision ka na lumabas dyan. Grabe, ito, bigay ko sa'yo. Pak! Bakit ganun yung universe sa akin? Ang sinasabi ko lang naman na paglabas ko ng shell, like, makipagkita sa mga kakilala kong friends, ganyan. Hindi yung makikipagkita sa mga tao hindi ko kilala. Ihaharap yung buong mundo, yung buong audience na hindi ko kilala. Tapos kailangan ko pang magsalita sa harap ng mga... Oh my gosh! Anak ng tokwa. Sobrang biglang... Bugs! Pero anyway, yung parents ko nun, very sila, parang go lang ng go. So, very supportive sila sa akin nun. And ako naman, since all this time, I've been saying no to everything. At that point, parang sige, yes lang ako ng yes to almost everything. As long as kaya kong gawin. Nag-yes ako. Hindi ko man lang alam kung ano yung show. Hindi ko man lang alam kung ano yung dapat gawin. Hindi ko man lang alam kung anong meron. Pero nag-reply ako kay Sandra Onni na, pwede po ako nun, sa oras na yon. Pwede naman po. G lang. Gora bells. Tara! Pag iniisip ko siya ngayon, sobrang boba ko talaga. Pagkatapos nun, nagka-general idea naman ako na parang kinailangan nila ng mga, basically Koreana na marunong mag-Tagalog. Yun naman yung premise nung segment nung episode na yun eh. Tapos parang literally the day before, biglang nag-chat ulit yung staff member sa amin na kung may kakilala pa daw kaming isa pa
na Koreana marunong mag-Tagalog kasi kulang pa daw ng isa. So sabi ko, what if si Yerim, si Georges ko, sinet ko sa kanya yung TikTok ni Yerim. Tapos, minessage ko na rin na, Yerima, parang neil 방송 nakalé. Si Yerim, nabigla lang siya sa akin. Akala niya para may schedule ako, tapos nagpapasama ako sa kanya, ganon. Tapos sabi pa niya sa akin, gagawin pa kita ng tarpaulin. Go, Juwoni, ganyan. May picture mo pa, print ko pa, tapos cheer on kita. Tapos ako parang, anong pinagsasabi mo? Hindi gaga. Ikaw din lalabas sa tabi ko. Ikaw, lalabas sa TV. Anong tarpaulin? Hindi. Ikaw lalabas sa TV. So, parang na-realize ko, grabe no, kapal na ang sama ako. The day before, sinabihan ko siya na parang, tara bukas, pakita tayo sa TV. Grabe yun! Anong klaseng invite yun, no? Nag-okay siya. Nag-okay si El. Sasama daw. Kung yung kaba ko, nung una hanggang dito, medyo gumanon ng konti kasi parang, at least, meron akong friend. To be fair, one time ko lang nakita si Yerim all my life. May time na pumunta siya dito sa Korea. Nagkita kami for dinner. And first time namin magkita nun. And grabe, alam mo yung kahit first time namin magkita, sobrang sobrang friendly. She has this skill that makes you feel at ease or like, yung hindi ka in-OP, ganun. Basta may something, may charm siya. Wow. On the day ng shooting, ang aga ng gising ko kasi Manila pa yon. Alam niyo naman, taga Batangas ako. Grabe! Traffic pala sa Manila. Woo! Noon lang kasi ulit ako pumunta ng Manila ng ganong kaagang oras, like rush hour. Ayoko ulit ma-experience yung ganong traffic. Pagdating ko doon, ako yung pinakamaaga. Wala lang, siguro dahil sobrang kinabahan ako. Kami ni So yung pinakamaaga doon sa kami mga Koreans. First time ko rin makilala si Celine Onni nun. And ayun, finally nakita ko na rin si Sandra Onni. Ano talaga siya? Onni vibes. Very calming vibes. After nun, parang nagkaroon kami ng rehearsals, ganun. Paano ba kami kikilos dun sa stage mismo. Buong time lang na yun, sobrang lakas lang ng tibok ng puso ko kasi, oh my gosh. Also, unfortunately, wala akong na-film dun sa on the day na yun kasi hindi ko alam na pwede. Like, hindi ko sila natanong. And hindi ko talaga naisip na gawan to ng vlog. Sobrang kanabahan lang ako nung time na yun. Like, it never even crossed my mind to like, vlog ko to. No. Ang nasa isip ko lang nun is, grabe Juwa, huwag kang magmuna sa TV. Grabe Juwa, huwag kang madapa. Pero anyway, after nun, nagsushoot na kami, sobrang kinakabahan lang din. Parang, grabe Juwa, huwag kang magmuna sa TV. Hoy! Sobrang kinabahan ako nung ako na yung mismong tinatanong. Like, hindi ko na nga alam yung mga sinasagot ko nun Parang, grabe Bakit ba bigla na lang binanggit ko si Joshua Garcia? Nakakahiya naman. Oh my gosh, nakakahiya talaga. Di ko nga rin alam bakit bigla ako nabanggit sa kanila yung homesickness. Di naman yung kasama, di naman yung kasali. Ang babait naman ng mga tao doon. Ang babait din ng mga like host. Ang babait ng mga staff members. Ang babait ng mga audience din mismo. Alam mo yung kita naman nilang like kinakabahan kami. Pero sila mismo yung parang, kaya niyan. After nung shoot, dapat magdi-dinner kami, pero yung iba umalis na kasi parang may schedule kasi sila. So kami lang ni Yel at ni Sandra Onni yung natuloy. Pumunta kami sa restaurant ni Sandra Onni, Miga PH. 좋겠다! Iba talaga level. 좋아하시래. 실제로도 보고 진짜요. 맨날 그냥. 계속 타이밍이 너무 안 맞아가지고 우리 Bakit galit ang beshi ko? 소도 Ah! 피해 신고도 잇따르고 있는 데 강원 지역에서 총 100건이 넘었습니다. 실제 주민들이 대피하거나 도로가 침수됐고 Sponsored by? sponsored by 언니 Ayun lang naman po yung experience ko. Actually, hanggang ngayon, di ko mapanood yung actual video ng EAT TVJ kasi hindi ko gusto yung itsura ko. I really debated kung lalabas ba ako kasi di nga ako confident sa itsura ko like nung panahon na yon. So,
ewan, medyo sayang din kasi yung opportunity na kitain yung mga gantong tao. Kasi kailan ko pa ba sila makikilala ever, di ba? Or like makakita ng gantong scenario or experience. It was a good experience naman. Who would have thought na dito sa biglaang pagbalik ko ng Pilipinas, lalabas ako bigla ng TV, di ba? After no experience there, medyo napaisip din ako na parang, ang fun pala ng gantong line of work. Kasi parang ang similar lang na work na nagawa ko in this kind of field was like being a floor director. Ano lang yun, parang behind the scenes and never on the screen mismo. Parang exciting din maging like host or MC, ganyan. Anyway, wala lang. Just random thoughts. This experience was just very unforgettable for me. Grabe talaga yung timing, pre. Grabe. Nung moment na pag-decide ko, alam mo, sige, mag-yes na ako sa lahat ng mag-i-invite sa akin. Tapos biglang, Bogs, tara, TV. Grabe! Nagpapasalamat naman ako sa universe. Yun lang naman po yung nangyari sa first ever TV appearance ko ever, I guess. Yun lang. Thank you. Bye!